problemang nangangailangan ng linaw at hustisya, ating tutugunan. Mga isyung madalas tahimik lang na tinitiis ngayon, ating pag-uusapan. Lahat po ng yan, tatalakayin at haharapin natin dito sa Case to Case. At kasama po natin muli para sa mga kasagutan ng ating mga legal concerns, si Attorney Mon Conducto, ang ating eksperto pagdating sa batas. Welcome back, Attorney. Good morning, Miss Pia. Good morning, mga kada. Thank you for having me here again sa Kada Umaga. Yes, we love having you, Attorney Mon, kasi napakalinaw mo mag-explain. Ang unang kaso po natin ay mula sa ating letter sender mula sa Quezon Province. Ang sabi niya, ako po si Hilda, panganay sa 7 magkakapatid. Tubong Quezon po kami pero sa Manila na nakatira. Bago po namatay ang aming ina, binilin po niya na tubusin namin ang 7 ektaryang lupa sa Quezon na naisanla sa aming tiyahin. Dahil ito daw ang tanging maipapamana niya sa amin. Natubos naman po bago pa man pumanaw si tiya, ngunit nang kumuha kami ng sariling taga-pangalaga ng palayan, nagalit ang aking pinsan at pinagbantaan pa ang taga-pangalaga namin. Nadiskubre po namin na may 4 na bahay na nakatayo sa aming lupa na hindi naman namin alam. Ngayong gusto naming magpatayo ng bahay at paalisin ang mga nakatira doon, ibinarangay pa kami ng aking pinsan at sinasabing sa kanila pa rin ang lupa. Habang may usapin pa, maari na po ba naming paalisin ang mga nakatira at magpatayo ng bahay? Sapat na po ba ang hawak naming mother title para mapanalo ang kaso? Lubos na gumagalang, Hilda. Attorney, unang-una, ito pong mother title, paki-explain po sa ating mga, kasi ako hindi ko nga alam kung ano yung mother title na binabanggit dyan. Ang mother title, Miss Pia, ito yung titulo ng lupa bago ma-subdivide o bago mailipat doon sa mga pangalan ng mga nagmamana. Okay. So for example, kagaya ng ating case, ilan silang magkakapatid, yung titulo ng lupa ay nasa pangalan pa ng nanay ni Hilda. Wala pa sa magkakapatid. Ayun. Kasi kung gusto natin to maging klaro at malinaw, sana bago pa mamatay ang mga may-ari nito, ano dapat ang ginawa niya? Pwedeng nag-subdivide na sila, pwedeng i-donate na nung nanay ni Hilda sa mga anak niya, o pwedeng binenta na ng nanay ni Hilda sa mga anak niya para na i-subdivide na yung property bago siya namatay. Oh, ay kung property po, dapat po tag-isa sila may title, ganun? Yes, Miss Pia. Okay. Kahit iisa ang property, for example, 1,000 square meters, 5 ang maghahati, tig 200 square meters sila. Na nakalagay sa individual titles. Ngayon, since we're still working on just the mother title at nakapangalan ito sa isang taong pumanaw na, attorney, anong klaseng parang ebidensya or proof ang pwede ngayong ipresenta ng mga anak dun sa pinsan, 'di ba? Para sabihin na, well, it's in their mother's name, so there shouldn't be any problem. Yes. Bagamat pinakamatibay na pruweba yung mother title na nakapangalan sa nanay ni Hilda, kailangan din ipakita ni Hilda at ng mga kapatid niya yung mga dokumento na nagpapatunay na fully na nilang natubos. Doon sa tiyahing namatay na rin. Kailangan mapakita ni Hilda at ng mga kapatid niya yung agreement ng pagkasanla or loan agreement or tinatawag natin deed of real estate mortgage at yung full payment. O kaya any document na nagpapatunay na tubos na ang lupa ng nanay ni Hilda. Okay. Ngayon naman, tungkol dun sa mga may nakatira na, attorney, paano ba, habang ito po ay binabarangay, pwede po bang paalisin na yung mga nakatira sa lupa at nagpatayo ng bahay? Nako, Miss Pia, kahit po gaano ka lakas ang claim o karapatan natin sa isang bagay, kagaya nito lupa,
we cannot take the law into our own hands. Yan ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin po, kailangan dumaan po tayo sa legal na proseso. Kailangan po ni Hilda at ng mga kapatid niya mag-file ng proper na kaso para mapaalis ang mga taong nagtayo na ng bahay sa kanilang lupa. Hindi po nila basta-basta pwedeng paalisin ng sila lamang na walang court order. Okay. So kahit parang paano kayo nakapagtayo ng bahay dyan in the first place? Yes. Kahit walang proof Yes. kung paano sila nakapagpatayo ng bahay doon, hindi nila pwede paalisin without a court order. Yes. Kasi sabi nga ng Korte Suprema sa maraming kaso, you cannot take the law into your own hands. Hindi mo pwedeng basta-basta paalisin. Kailangan may prosesong pagdadaanan. Oo, kahit po yung mga yung mga parang Informal settlers. informal settlers, Yes. we cannot take our own we cannot Yes. just evict them on our Yes. own. Kailangan po dumaan tayo sa korte. Yan po ang sinasabi ng ating batas. Okay, ano naman po ang pwede nilang gawin dun sa pinsa nilang binabantaan na tinatakot yung tagapangalaga ng lupa nila? Unang-una po, ang pinaka-immediate dyan na solusyon ay isumbong nila sa barangay o sa pulis, pinakamalapit na police station. At second step po ay pwede sila mag-file ng grave threats or mga similar na criminal action depende sa extent, nature at circumstance nung pananakot nung pinsan nila. Tama. Kaya payo mo na lang, attorney, huling payo mo kay Nanay Hilda. Dapat i-present yung mga dokumento ng pagkabayad ng mortgage at saka ano pa? Go ahead. Ang pinakamainam po na gawin ni Nanay Hilda ay kumonsulta sa isang abogado. Yan po. Swerte po si Nanay Hilda at ang ating pong opisina ay may malawak na experience sa mga ganyang kaso. Kasi ito po yung sinasabi namin sa practice na kaso na walang panahon. Lahat po, mapamayaman, mapamahirap, kahit mula January hanggang December, lahat po ay nagkakaroon ng problema sa lupa. Yikes, nakakalungkot. Ito namang ikalawang kaso natin, attorney, ay mula sa ating letter sender from Laguna. Ang pangalan naman niya ay Minerva. Siya ay bunso sa 6 na magkakapatid. At dahil po sa pamana, nagkaroon ng lamat ang masayang samahan na nilang magkakapatid. Sabi niya, napag-alaman ko na ang pamana naming bahay at lupa ay ibinenta pala ng panganay, ikalawa at ikatlong kapatid ng hindi namin alam. Ang masakit pa, gumawa po sila ng peking dokumento na sinasabing patay na ang iba nilang kapatid. At kahit buhay pa sila. Kaya attorney, sabi niya nakakalungkot na dahil sa mana, inagawa nila ito sa amin. May habol po ba kami sa 6 million pesos na napagbentahan kahit 6 na buwan na ang nakalipas mula sa pagkabenta nito? Yes, Miss Pia, no? Ito ay textbook case. Lagi ito Talaga? nangyayari. Opo. Pinapatay yung kapatid. Opo, marami pong kaso na nangyari na ganito. Opo, may habol po yung ating letter sender kasi po sila ay legal heirs. Sila po ay tinatawag na compulsory heirs na sa batas may karapatan po silang makihati sa mana ng kanilang mga magulang. Lalong-lalo na po ay pinalabas silang patay na, no? Yan po ay fraud. Kailangan po nilang habulin yon. Hindi po issue or hindi po problema na 6 na buwan na ang nakalipas kasi po pinapayagan po ng ating batas ang paghahabol sa mga gantong kaso. Wala naman yung prescription time? Meron po, pero yung 6 months ay pasok na pasok pa naman po sa prescriptive period. Ano ba yung prescriptive period for this? Depende po, Miss Pia, circumstances, no? Kung civil po ito to recover the bond, kasi meron po tayong tinatawag na bond sa pag-extrajudicial settlement of estate. Sabihin na po nating nag-extrajudicial settlement of estate, may 2 years po. Pag ordinary civil action naman po involving lupa, 10 years po. At kung
criminal action naman po ang ating ifa-file dahil Well, may fraud. may fraud tsaka may falsification. May falsification documents, dito correct. of public documents. Matagal-tagal po ang prescriptive period. Pasok na pasok po kahit po nakalipas na ay 6 months. So, ito attorney, ano ang pwedeng ma-receive ng ating letter sender? Bukod dun sa party nila dun sa mana, pwede rin po ba silang humingi ng danyos? Sure na sure, 100%. Pwede po silang humingi ng danyos dahil po pinalabas silang patay na, inagawan po sila at tinakasan po sila ng mana na dapat sa kanila ay binibigay ng batas dahil po sila ay kapatid at naiwang mga anak nung namatay o dissident. Nakakalungkot na nagkakawatak-watak ang mga pamilya dahil lamang sa issue ng pera at sa mana. Hindi po ba, attorney? Actually, Miss Pia, sa aming opisina, meron tayong mga solusyon na bago mamatay ang may-ari ng lupa, pwede nating gawan ng paraan para hindi nag-aaway-away ang Tama. magkapatid. At ano-ano po yun? Parang preventive measures. Yes. Meron po tayong tinatawag na estate planning. Okay? Dito po sa estate planning, inuupo po namin lahat ng mga nagmamana at magpapamana para pag-usapan nila ng amicable, in an amicable way na mag-a-agree silang lahat paano po hatiin ang kanilang mga ari-arian. Bukod po to sa, or do you also advise na ang isang tao ay gumawa ng last will and testament? Yes. Opo, dito po kasi sa ating bansa, medyo parang tabu yung paggawa ng last will and testament, no? Anong tabu? Parang hindi siya normal Okay. na pinag-uusapan. Parang ilang yung mga Pilipino na pag-usapan ang mana, last will and Habang testament. buhay pa. Habang buhay pa. Yun na nga. Pero po, ang kailangan nating iparating sa ating mga watchers, listeners, wala pong issue, wala pong problema. Normal po ang paggawa ng last will and testament. Yes, para pag dumating ang panahon, hindi naman magkawatak-watak yung pamilya. Tama po. Mag-away-away ang magkakapatid, magkaroon pa ng mga legal na kaso. Yes. 'Di ba? Because after all, these are the only certain things in life, death and taxes. Yes. Tsaka sayang naman po yung ipinundar nung na mayapa kung mapupunta lang sa away, mapupunta lang sa kaso, baka doon lang maubos yung ari-arian, di ba? Oo, tama. Kaya Attorney Mon, maraming salamat po sa mga payong ibinigay mo sa ating mga letter senders. Para po sa mga kada nating nais pong magpakonsulta, please remind them again about your contact details. Yes. Thank you, Miss Pia. So, sa mga kagaya pong kaso nito at sa iba pang mga kaso, pwede po kayong sumangguni sa aming office, Conducto Law Office, 88 ML Quezon Street, Antipolo City. Or para mabilis nyo po kaming i-contact, i-follow at i-like nyo po ang Conducto Law Office sa Facebook or Conducto Law sa Instagram. Maraming salamat, Attorney Thank you, Miss Mon. Pia. Have a great day ahead. Thank you. At mga kada, alam natin na ang pamana at karapatan ay hindi laging madali kunin. Pero wag po tayong matakot at mawala ng pag-asa. Ang importante po, alam natin ang ating rights para makuha ang ating share. Planuhin, i-document at i-claim po ito sa legal na paraan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.